Hi friends, magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po ng marami sa inyong pagpapatuloy sa amin sa isa na namang paksa ng pag-aaral tungkol sa ating tanging pag-asa ngayong gabi. Sa nakalipas na mga pagkakataon ay atin pong tinalakay ang nangyayari bilang resulta na kabuuan ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang po pinapatawad siya sa kanyang pagkakasala, siya din po ay binibigyan ng kapangyarihan ng kakayanan. Ang biyaya na nagliligtas ay biyaya din na bumabago sa mga taong sa pamamagitan ng pananampalataya ay tumatanggap dito. Dito po naka-frame, dito po nakasalalay ang ating mga susunod pang mga paksa. Nakasalalay po ito dahilan sa ating pagsunod at pagmamahal sa ating Panginoong Diyos na nagligtas sa atin. Kung may iba pa mang mga bagay na tayo'y gagawin at tayo ay mga bagay na kailangan nating i-accomplish sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang kalakasan, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ito ay dahil sa ating pagkilala sa kanyang pagliligtas sa atin. At ngayon tayo ay kabilang na sa kanyang mga alagad. Dahil po dito, inaasahan ng banal na kasulatan, ipinapakilala nito na ang nangyayari sa buhay ng isang iniligtas ay ang buhay ng kanyang pagsunod. Ang mga utos po sa banal na kasulatan ay nagsisilbing boundaries, nagsisilbing bakod, hindi po upang tayo ay ma-restrict. Layunin po nito na tayo ay manatili sa dako kung saan tayo ay magiging masaya, maligaya at ligtas kasama ng lahat ng mga nilalang sa ating kapaligiran. Sa banal na kasulatan po, ang mga utos ng ating Panginoong Diyos ay umabot sa 613 plus or minus, about 613. At sa banal na kasulatan, lalo na sa Old Testament, ay yung mga uri ng utos ay primarily nahahati sa tatlong bahagi. Ang una ay yung ceremonial law o mga utos na seremonyal. Ito ay ang mga utos na may kinalaman sa mga paghahandog, paghahain, na lahat ito ay nakapatungkol at nakapaloob sa pagdating ng Mesiyas na siyang pinakahain na siyang tutubos ng lahat ng ating mga kasalanan sangayon sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, at ang talata ay masusumpungan natin simula 27 patuloy. Ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Meron din sa aklat ng mga Leviticus na seremonyal tungkol sa kalinisan, tungkol sa mga functions, kapag ka may mga patay, kapag ka mayroong mga may sakit. Ito ay mga seremonyal na mga paglilinis. Meron ding mga batas sa Old Testament na tinatawag naman nating civil law o mga batas na sibil. Ito ay primarily nakapatungkol sa operasyon, sa sistema ng pamamaraan ng pamumuhay ng mga Israelita samantalang sila ay nasa ilang hanggang makarating sila doon sa Jerusalem. Merong tinatawag na mga civil law. Dahil doon ay meron silang tinatawag na form of government na theocracy, kung saan ang Diyos ang hukom, ang Diyos ang nagbibigay ng batas at i-implement ito ng mga Israelita na mga namumuno. Isang mahalagang bahagi ng utos sa Old Testament, ganoon na din sa New Testament, ay yung tinatawag na moral law o yung utos na moral. Ito yung sumasakop hindi lamang sa mga Israelita, hindi lamang patungkol sa kalinisan, hindi lamang patungkol sa kanilang mga pagkakasakit, o hindi lamang ito patungkol sa mga paghahain, patungkol sa darating na Mesiyas. Ito ay nakapatungkol sa pag-uugali, asal at paraan ng pamumuhay ng isang tao na kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Marami po ang nalilito at marami din ang nanglilito sapagkat wholesale ay ginawa nila na lahat ng mga utos na nasa lumang tipan ay di umano ay wala na. Ngunit nakaligtaan nila na sa lumang tipan ay merong mga utos na moral, merong civil, at meron ding ceremonial. Samantalang tayo naniniwala na marami sa mga ceremonial law ay wala na, pati sa civil law na primarily ay applicable sa mga Israelita, ang utos na moral ay nananatili
para sa lahat ng mga taong sumusunod sa ating Panginoong Diyos sapagkat ito ang batayan ng pag-uugali at paraan ng pamumuhay at paraan ng paglilingkod na inaasahan para sa mga taong sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Para po sa mga kaibigan natin na ngayon lang ito napanood, para sa kumpletong pagtalakay ng 10 utos ay nais ko po kayong anyayahan na panoorin ang aking unang video sa Tanging Pag-asa Season 1. Ang link po ng video na ito ng pagtalakay ko sa 10 utos, ang detalyadong mga pagtalakay sa mga bahagi ng 10 utos ay ilalagay po namin sa comment section, sa description ng video na ito upang inyong mapanood. Sapagkat ang layunin ko ngayong gabi ay hindi ulitin muli yung pagtalakay ko ng 10 utos at ang kanyang kaugnayan sa ating mga buhay. Ang layunin ko ngayong gabi ay ipakita sa inyo kung ano ang kahalagahan ng utos ng ating Panginoong Diyos. Ano ba yung essence? Bakit ba tayo pinag-uutusan? Bakit pa kailangan nating gawin yan? Hindi ba pwede mag-pray na lang tayo, sumampalatayan lang tayo? Yun naman ang pinaka-importante. Hindi po, sapagkat mayroong malaking layunin ang pag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Sabi ko nga po, ito ay more than 600. Pero ito po ay nauuwi sa dalawang pinag-uuwian ng mga utos na ito, pinakasamit ng mga utos na ito. Ito po ay nasa Mateo 22, talatang 36, patuloy hanggang 39. Ang sabi ng isang nagtatanong sa Panginoong Jesus, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa madalit sabi mga minamahal, ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos, ang siyang pinaka-dahilan niya ay ang pag-ibig. Ang motivation niya ay pag-ibig. At dahil tayo ay sumusunod, kumikilala sa ating Panginoong Diyos bilang ating personal na tagapagligtas, tayo naman ay nauuwi din sa pag-ibig sa Kanya at sa pag-ibig sa ating kapwa-tao. Bakit ba yung utos? Bakit pa kailangang sundin natin ang mga utos na yan? Lalo na yung moral law at yung mga utos may kinalaman sa paraan ng ating pamumuhay. Partikular na nga po ang 10 utos. Ito po ang sabi sa Roma 13, ang talata ay 10. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Ito daw pong pagtupad sa ating mga utos ng ating Panginoong Diyos ay siyang katuparan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay palaging naghahatid sa atin sa kagalakan. Palaging mayroong magaan, magandang damdamin kapag may mga taong nagmamahalan, nagagalak, natutuwa ang mga tao. Sa awit Kapitulo 1, talatang 1 at 2, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw-araw at gabi sa kanyang kautusan. Yung salita pong mapalad doon ay masaya or happy. Sino daw po yung masaya? Yun daw sumusunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos araw at gabi. Ang kanyang kagalakan at ang kanyang pagbubulay ay tungkol sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Sa Deuteronomio, Kapitulo 5, talatang 29, ito pa po ang sabi sa banal na kasulatan. Ang kanila nawang isipan ay maging laging ganito, na matakot sa akin at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikabubuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Yun po palang kaisipan na natatakot sa Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos ay sa ikabubuti, sa ikasasaya, sa ikahuhusay ng lahat ng mga taong gumagawa nito. Kaya po may utos. Alam niyo, kapag nautusan tayo ng ating mga magulang, parang hindi masaya di ba? Pero yung utos pala ng Diyos, siyang ikasasaya natin, siyang ikabubuti natin. Kapag ka mga bata, kapag ka inutusan ka nga ng iyong magulang, parang nagdadabog ka, parang masama sa loob mo, parang hindi masaya na utos ng ganyan. Pero think about it. Dahil nauutusan ka ng magulang mo, ang ibig sabihin, nandyan yung magulang mo.
buhay yung magulang mo. Kaya ka nauutusan na maghugas ng plato, ang ibig sabihin ay may kinakain kayo araw-araw. Kaya ka nauutusan na bumili, ang ibig sabihin ay meron kayong pera na pambili. Kaya ka nauutusan na maglinis ng bahay, ang ibig sabihin ay meron kayong bahay at meron kayong tinitirahan. Kaya kayo nauutusan na maglaba, ang ibig sabihin ay meron tayong damit. Kapag titingnan mo sa tamang pagtingin, ang mga utos ay sa ikabubuti. Kagaya ng paglilinis, hindi ba naman talaga namang mabuti ang malinis? Hindi ba naman talaga mabuti na nahugasan ng mga plato? Hindi ba naman talaga mabuti na tayo ay nagtutulungan? Ang pag-uutos ay nakakabuti sa atin. Ganon din, lalong-lalo na sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Sa Deuteronomio 6:24, ito pa ang paglilinaw. At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito, na matakot sa Panginoon nating Diyos, sa ikabubuti natin kailanman, upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. Ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos ay sa ikabubuti natin magpakailanman. Sa pamamagitan ng pagsunod natin ay naiingatan ng ating mga buhay. Kasi kapag ka nga po inyong tiningnan ang mga utos ng ating Panginoong Diyos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, ito ay nag-iingat hindi lamang ng buhay, kundi ng kabuhayan din. Ang utos ng ating Panginoon ay applicable sa atin kasi ang ibig sabihin nun, ayaw ng Panginoon na tayo ay papatayin. Ayaw ng Panginoon na tayo ay kakalunyain. Ayaw ng Panginoon na tayo pagsisinungalingan. Ayaw ng Panginoon na tayo ay pagnanakawan. Ayaw ng Panginoon na tayo ay pag-iimbutan. At dahil ayaw din naman na tayo ay pinagnanakawan, pinag-uutusan din tayo ng Panginoon na tayo ay huwag magnanakaw para sa lahat ang utos na ito, para sa kaligayahan lang lahat ng mga tao. Ayaw ko po sa inyo kung gusto nyo tumira sa isang lugar na walang bawal. Gusto niyo ba doon? O titira kayo sa isang village, sa isang barangay, o di ka naman sa isang bayan, do whatever you want, patayin mo kung sinong gusto mong patayin, nakawin mo yung gusto mong nakawin, at hablutin mo yung mga tao kung gusto mong hablutin. Hindi ho ang masaya eh. Ang masaya yung nakakalakad ka ng payapa kahit gabi. Yung nakapaglalakad ka at nakapagmumuni-muni kahit madaling araw at alam mo na ang iyong buhay at ang iyong kabuhayan ay hindi malalagay sa alanganin. Yung po talaga yung masaya. Ang masaya po ay hindi yung nagsisinungaling ka. Mas masaya po yung hindi ka nagsisinungaling. Naku, napakalungkot ho at napakahirap, napaka-anxious ng isang tao na sinungaling, ng isang buhay na nagsisinungaling. Kaya mas masaya po yung tinutupad natin ang intensyon kaya tayo pinag-utusan ng ating Panginoong Diyos ay upang tayo ay maging mas masaya. Sa unang Timoteo Kapitulo 1, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao. Kaya, kung ang utos ay ginawa para doon sa mga masasamang mga tao na gumagawa ng ganitong mga bagay, at tayo po lahat ay may tendency, may kakayanan na tayo ay manggulo, tayo ay magnakaw, na tayo ay magsinungaling. Pinag-uutusan tayo upang mapanatili ang kaligayahan sa ating komunidad at ganoon na din sa ating mga tao. Ang mas masaya po talaga, ang mas masarap po talaga ay yung masunurin sa utos, hindi ho yung masuwayin sa utos. Number 2, kung bakit binigyan tayo ng utos ng ating Panginoong Diyos, ito ay kahayagan ng kanyang karakter o ng kanyang likas. Para mas makilala mo, ano ba yung Diyos? Sino ba siya? Ano ba ang kanyang pag-uugali? Ano ba ang kanyang kalooban? Ano ba ang kanyang karakter? Nahayag po yan sa kanyang mga utos. Sa Isaiah Kapitulo 6, ang talata 3, nang ipakita po kay Isaiah yung throne room of God, ay nakita doon ang mga serapim at ang mga anghel at nagsisigawang isa't isa at nagsasabi, banal, 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 ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay napuno ng kanyang kalwalhatian. Maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Diyos ay banal.
sa Apokalipsis, nang bigyan din po tayo ng pagkakataong silipin ang nangyayaring pagsamba doon sa throne room of God ulit. Ito po ang sabi sa 4:8. At ang 4 na nilalang na buhay, na may 6 na pakpak bawat isa sa kanila, ay may mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga araw at gabi, na nagsasabi, Banal, 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 ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabubuhay at siyang darating. Ang description sa ating Panginoong Diyos ay banal, banal, banal. Ito ay pag-uulit sa salitang banal ng 3 beses. Tumutukoy siya sa kasakdalan, sa kapuspusan ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 7, ang talata ay 12, ganito po, kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Ang Diyos ay banal, ang utos ay banal. Ang ibig sabihin, ang kabanalan na tanging nanggagaling lamang sa mga bagay ng ating Panginoong Diyos. Sa mga bagay na itinalagat nakapatungkol sa ating Panginoong Diyos, siya lamang ang mga tanging mga bagay na banal. Ang Diyos ay banal, ang utos ay banal. At ang tao na sumusunod sa ating Panginoong Diyos ay tinatawagan din sa buhay ng kabanalan. Papaano? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. Hindi para siya maligtas, kundi bilang paglakad na tagasunod, alagad ng ating Panginoong Diyos. Resulta ng pagliligtas sa Kanya ay ang pagpapatawad sa kanyang kasalanan at patuloy siya na susunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos bilang hakbang at paraan ng patuloy niyang kabanalan. Ang pagsunod din sa utos ng ating Panginoong Diyos ay siyang nagsisilbing katunayan ng ating kinabibilangan. Sa banal na kasulatan sa unang Juan Kapitulo 2, talatang 3, ganito ang sabi, sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sa unang Juan 2 ay ganun nga po ang binanggit. Ang nagsasabing, kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Marami po ngayong mga samahang pananampalataya. Marami pong mga relihiyon, mga sekta, sandamakmak, napakarami ho nila. Pero para ho natin mapatunayan yung ating kinabibilangan kung talaga bang tayo ay sa Diyos o sa kaaway ng Diyos, ay sa pamamagitan ng ating pagtupad ng kanyang mga utos. At ito ang nagpapatunay na ang katotohanan ay nasa sa atin. Kung hindi sinusunod at tinutupad ng isang samahang relihiyon at pananampalataya ang utos ng ating Panginoong Diyos, sila daw po ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa Kanya. Wag na ho kayong magpa-scam. Wag na ho kayong magpadaya. Napakaliwanag ho nito. Ayon sa banal na kasulatan, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay batayan ng pagkakakilanlan ng ating kinabibilangan. Ang sinumang tumutupad ng Kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Paano daw po natin malalaman na tayo'y nasa Kanya at ang Kanyang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin sa pamamagitan ng pagtupad sa Kanyang mga utos at sa Kanyang mga salita. Alam niyo po kasi, merong utos ng Diyos, meron ding mga utos ng mga tao. Marcos 7:9, sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Kapag ka po ang ginaganap na lang natin ay tradisyon, kinamulatan, dito na kami nagisong, ito na ang aming tradisyon, ito na yung practice, mapakahirap na namin itong iwanan. Mahirap po yun. Kung gusto nyo po ng tama at totoo, at talagang ang paglilingkod natin ay nakaukol sa Panginoong Diyos, at hindi lamang sa turo ng mga tao, mabuti pong sundin natin yung sabi ng Diyos kaysa yung ini-insist ng mga tao. Dahil po ito, sa Mateo 7:21, nilinaw ng Panginoong Hesus, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang papasok daw po sa kaharian ng langit ay ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Kahit na tumatawag ang lahat ng mga tao sa Panginoon, Panginoon,
ngunit hindi naman niya ginaganap ang kalooban ng Ama na nasa langit, hindi daw po sila papasok sa langit. Ang ibig sabihin, sila po ay patungo ng impyerno. Ngayon, ano ba yung kalooban ng Ama na nasa langit? Na dapat ay tutuparin ng mga tao upang sila ay makatuloy sa kaharian ng langit. Sa Mateo 6:10, ito din ang isinama ng Panginoong Hesus na bahagi ng ating pananalangin. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Sa awit 40 talatang 8, ang idinadalangin ng ating Panginoong Hesus para sa kanyang mga alagad na sundin nawa ang kanyang kalooban. At kapag hindi sinunod ang kanyang kalooban, kahit na tumatawag ng Panginoon, Panginoon, na hindi naman papasok sa kaharian ng langit, ito po ang sabi, aking kinalulugarang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Nang sabihin po pala sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, talatang 21, na kinakailangan na sundin ang kalooban ng Ama na nasa langit, hindi lamang tumawag sa Panginoon, Panginoon, ay ang ibig sabihin ay kailangan nating sundin ang kanyang mga utos. Dahil po, marami daw ang magsasabi sa araw na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Sasabihin na, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa pangalan mo? Sa pangalan mo din nagpalayas kami ng mga demonyo? Sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Sila ho pala ng mga transgressors. Alam niyo po kung ano yung transgression? Paglabag sa utos ng Diyos. Yan po ang katampalasanan. Yan po ang transgression. Kaya bagaman gumawa sila ng maraming gawang makapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, sila po ay nanganghula sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At sila po ay nagsabi at itinatag ang kanilang mga samahan sa pangalan ng ating Panginoon. Ngunit, kanila pong itinuro na huwag sundin ang utos ng ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na may kinalaman sa pangingilin ng araw ng Sabat at may kinalaman sa ating mga kakainin at hindi kakainin. Pag-aaralan po natin yan sa susunod na mga gabi. Sila po ay hindi makakapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi sa Apokalipsis 21, talatang 8, sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, mamamatay tao, mapakiapid, at sa mga manggagaway, sa mapagsamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng sinungaling. Lahat po ito ay nakapaloob, ang majority niya ay tungkol sa paglabag nila sa 10 utos. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sa huling bahagi po ay gusto kong ipaliwanag sa inyo ayon sa banal na kasulatan kasi po maraming samahang pananampalataya ang nagsasabi ngayon, si Jesus tinanggal niya na yung utos. Si Jesus laban sa utos. Kailangan ang gagawin na lang natin grace at biyaya at manampalataya. Hindi na kailangang sundin ng utos. Pwede nang labagin ang utos. Pwede nang hindi sundin ng utos. Wag naman. Hayaan niyo pong basahin natin ang mga talata sa Biblia. Mateo 5:17. Huwag din niyong isiping, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ito po ang maliwanag na binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo mismo. Huwag ho kayong maniwala sa sabi-sabi ng iba, sapagkat maliwanag ang sabi mismo ng Panginoong Hesus. Hindi niya daw ho sinira. Ang sabi pa niya, sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa utusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Yung isang tuldok o isang kudlit nga daw po ay hindi maaaring mawala. Magaan pa daw, mas madali pang mawala ang langit at ang lupa kaysa isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan sa kautusan ay mga wala. Ang ibig pong sabihin, ang Panginoong Jesucristo, kaya nga siya namatay dun sa krus sapagkat kinuha niya ang parusa natin sa ating mga kasalanan. Bakit nagkaroon tayo ng parusa sa ating mga kasalanan? Kasi nilabag natin ang kautusan. Nilabag natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Di ito ang ibig sabihin. So namatay siya para bayaran yung kasalanan natin. Para noon, ipagpatuloy natin ang paglabag sa Kanya. Ganun ba?
Hindi tama eh. Tingnan mo, walang matino na tagapagturo ng relihiyon na mapapaniwala ang mga tao na ganun talaga na kung namatay ang ating Panginoong Kristo dun sa krus, bakit siya kailangang mamatay? Kasi kailangan niyang bayaran ng ating mga kasalanan. Bakit tayo nagkaroon ng kasalanan? Kasi nilabag natin ang Diyos. Alright? At kaya nilabag natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng paglabag natin sa Kanyang mga kautusan. So ngayong namatay na ang ating Panginoong Kristo sa krus, binili na tayo, binayaran na tayo mula doon sa parusa ng kamatayan sa paglabag natin sa Kanyang mga kautusan at sa Kanyang kalooban. So ngayon, dahil nailigtas na tayo, ang ibig bang sabihin ng ibang mga tagapagturo, pwede na uli tayong magkasala? Babalik tayo doon? Kaya tayo niligtas para ipagpatuloy lang natin? Mali eh. Malaki hong kamalian. Malaki hong kalituhan. Ang Panginoon ay hindi naparito para sirain ang kautusan. Ang sabi pa nga sa unang Pedro 2:21, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Saan po yung hakbang niya na susundin natin? Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Doon daw po tayo susunod sa hakbang ng ating Panginoong Hesus, yung pagsunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. May nagsasabi ding mga samahang pananampalataya, yun daw biyaya laban daw sa utos. Pakinggan niyo po ang Roma 6:14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapag-ahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. 15. Ano nga mga kakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Ito ang nililinaw ni Apostol Pablo sa mga tumututol sa kanyang pangangaral ng biyaya. Kinilinaw ni Apostol Pablo na ang kanyang pangangaral ng biyaya, pag-aaring ganap sa pamamagitan ng biyaya sa Roma Kapitulo 3, yung pag-aaring ganap, justification, righteousness ay sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa pagsunod sa kautusan. Pero nililinaw ni Apostol Pablo na komo ikaw ay nasa ilalim ng biyaya, hindi naman ibig sabihin magpapatuloy ka sa pagkakasala at ikaw ay magkakaroon pa rin ng attitude, ng lifestyle na lumalabag sa utos ng Diyos. Nakuha po ninyo ang pinag-uusapan sa Roma Kapitulo 3, talatang 20 patuloy, kung saan sinasabi ni Pablo na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay walang sino mang aariing ganap. Yung justification, hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng ating pagsisikap, pagpupursige, effort na sundin ang kalooban ng Diyos. Tayo'y naliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ngunit ang biyaya ding ito ay naghahatid sa atin matapos tayong maligtas sa buhay ng pagsunod. Yung pong biyaya, hindi po yan laban sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. In fact, ang sabi niya sa Roma 6:18, at yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Hindi po naging alipin uli kayo ng kamunduhan, alipin uli kayo ng inyong pita ng laman, o alipin uli kayo ng inyong mga kasalanan. Hindi na po, pinalaya na daw tayo sa pamagitan ng biyaya, naging alipin na tayo ngayon ng katuwiran. Alipin na tayo ng righteousness. Tito 2:11 at 12, pagpasensyahan niyo na po ang dami ng talata para lang maging maliwanag sa ating lahat, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Nang napakita daw po ang biyaya, hindi naman sinabi na dahil napakita ang biyaya, may dalang kaligtasan, ay hindi na natin tatanggihan ang kalikuan, hindi na natin tatanggihan ang kahalayan, hindi na natin tatanggihan ang same-sex, hindi na natin tatanggihan kung ano man ang gusto ng pita ng laman natin. Hindi po. Yung biyaya daw ay napakita na may dalang kaligtasan at yung biyaya ding iyon ang nagtuturo upang pagtanggi natin sa kalikuan, sa kahalayan ng sanglibutan, mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid at banal. Napakalinaw po nito upang ating pagkamalan. Yung pananampalataya daw, kailangan mo na lang daw manampalataya. Hindi mo na daw kailangan ng utos. Oo,
pag may kinalaman doon sa kaligtasan, sasampalataya ka. Pero patapos kang maligtas, yung pagsampalataya mo, naghahatid sa'yo sa pagsunod sa utos. Dapat po i-frame natin ito, lalong-lalo na ibang nangangaral, yung nagpapaliwanag ng salita ng ating Panginoong Diyos na hindi nila ipine-frame, ipinapaliwanag ng buo. Talagang tinatanggal nila, either labanan lang ng pananampalataya o kautusan, labanan lang ng biyaya o ng kautusan. Mali po yun. Kaya nga naparito ang ating Panginoong Jesucristo para manatili ang ating buhay ng kabanalan at sagipin tayo mula sa pagkakasala. Ang sabi po sa Efeso, Kapitulo 2:8, naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya. Pero matapos tayong iligtas, makikita niyo po yung talatang 10. Tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa. Ano po ba yung mga mabubuting gawa? Roma 7:12. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Yun po palang utos, mabuti. Ang sabi, iniligtas tayo para sa mga bagay na mabubuti. Iniligtas tayo para maging mabuti at lumakad sa daan ng kabutihan. Kasama po dito ang pagsunod sa utos sa ating Panginoong Diyos. Sa Roma 3:31, maliwanag pong sabi ni Apostol Pablo, kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Ang akala ng mga kalaban ni Pablo ay dahil nangangaral siya ng pananampalataya, nangangaral siya ng biyaya, ay pinawawalang saysay, pinawawalang bisa na ni Apostol Pablo ang pagsunod sa kautusan. Napakaliwanag po para mapagkamalan nating lahat. Ang pananampalataya ay hindi kalaban ng kautusan. Manapa, ang pagsunod natin sa utos ng ating Panginoong Diyos ay katibayan ng ating pananampalatayang nagligtas sa atin at nagpapatuloy sa atin sa buhay ng kabanalan. Alam niyo po, sa katapus-tapusan, ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos ay katibayan ng ating pag-ibig sa Kanya. Kung mahal mo yung Diyos, iba sabi-sabi lang, no, mahal ko yung Diyos, I love you Lord, ganyan, praise the Lord, hallelujah, ganyan, palakpakan tayo, baliktarin ang payong, mag-iyakan tayo, magtalunan tayo, pero labagero naman. Ayaw sundin ang utos ng Panginoong Diyos. Alam niyo po, yung utos ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang batayan, ay ang pag-ibig natin sa Kanya. John 13:34, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos pagka tayo'y nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Sabi din ng ating Panginoong Jesucristo mismo sa Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang pag-ibig ay makapangyarihan. Ang isang taong tumanggap na ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay ay pinag-uutusan ding umibig sa Diyos ng buong puso at umibig sa kanyang kapwa kagaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. At ang paraan ng ating pag-express ng pag-ibig sa ating Panginoong Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Ang pagsunod pala sa utos ng ating Panginoong Diyos ay hindi isang bagay na legalistic in nature. Hindi lang ito basta function in nature. Hindi lamang ito legalism o dogmatism. It is a result of a loving relationship with Him. Nasasaktan na tayong lumabag sa Kanya dahil mahal siya. Ayaw ko po sa inyo, kung mayroon kayong mahal na tao, meron kayong mahal na anak, meron kayong mahal na asawa, meron kayong mga mahal na mga magulang, ang nais lagi ninyo ay gawin ang pinakamabuti sa kanila at ayaw nating saktan ang kanilang mga puso at ang kanilang mga kalooban. Ang pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos ay paghahayag na siya nga ay ating minamahal at tinanggap na natin ang kanyang pagmamahal sa ating mga buhay. Pag-ibig, pagpapakabanal, pagkilala at ang pagbubukod ng ating Panginoong Diyos. Kaya niya ibinigay sa atin ang kanyang mga utos. Harinawa mga minamahal, ikaw at ako at ang ating mga mahal sa buhay ay maipakilala natin ang pagmamahal niya sa atin at gantihan din natin siya ng lubos na pagmamahal sa pamamagitan
ng pagsunod natin sa Kanya na siyang ikaliligaya, ikapapayapa, at sadyang ikabubuti natin.